Yo, sa mga idol, nandito naman tayo sa episode 5 ng ating Morph Analysis kung saan tatry natin i-dissect tong laban ni Poison 13 laban kay EJ Power nung sa gubat to para sa Isabuhay 2024. Sila yung unang nagkatapat. So, titingnan natin kung anong kaya natin i-dissect dito sa dalawang heavy hitters ng Bataan. Mga kalugar ko yan. So, ayun, tingnan natin. Panoorin natin yung battle. Minuto dapat nanalo si AJ Power ng coin toss. Binili niyang mauna si Poison 13. 2 minuto para kay Poison 13. Let's go! Namiss mo yung sa crowd. Let's go, pangil. Let's go. 3GS kalaban mo. Marami ka ng anggulo. Marami kang alam pre. Marami kaming haters, kaya marami kang kakampi. Magtulong-tulong na kayo. Sarap nyong pagpepektosan. Pag nanalo kami luto, pag natalo, deserve nyo yan, mga ulol. Pero nasa Cebu tayo. Neutral nga ba talaga? Yes! Para sa gabi na to? Sige, ngayon nyo patunayang best crowd pa rin kayo, game! Handang-handa, hindi man B-Day. Napasubo parang BJ. Sapagkat kung puro foul ang banat mo, ito yung DA. Kung Bataan usapan EJ, ako right hand, ikaw PA. Uulan ngayon ng punch, sige tumuto ka sa detail. Nagtatawa. Pinirahan agad ng 4-bar setup, no? Na ang ganda ng multis. Magsaseta ng foul, ito yung DA, disciplinary action. Ano mga sinabi niya doon? Ako yung right hand, usapang Bataan. Handang-handa, parang B-Day, DA. Anat mo, ito yung... Handang-handa, hindi man B-Day. Napasubo parang BJ. Sapagkat kung puro foul ang banat mo, ito yung DA. Kung Bataan usapan EJ, ako right hand, ikaw PA. Uulan ngayon ng punch, sige tumuto ka sa detail. Nagtatawag na rin ng gods. Mala GL din si EJ. Kakahanap mo ng gods, di ka na makakauwi na parang PK. Gods! PK, ba't kailangan pang i-replay? Hindi niya gets at napascratch na lang sa round na parang DJ. Ganda nung ang ganda nung ito talaga nung multis. Iba talaga si Poison, no, pagdating sa multis. Na may mga ang lakas din ng haymaker sa end nung 4-bar setup niya. Mapapa-scratch sa round. So mapakamot na lang sa ulo, parang DJ yung pag-scratch ng record ng DJ, no. Galing. Aking misyon ay ubusin lahat ng nasa bracket at duminahin ng battle rap. Di napapayag hanggang semis lang o kahit runner-up. Ang hinangad ko Juggernaut, ang dumating si Buttercup. Ang hiningi ko AJ Power, binigay nyo Power Puff. Pero may bilang daw yan. So ayun, no. Hindi ko alam kung reference din sa sa Dota yung sinabi niya na hiningi ko Juggernaut. Or baka sa DC. Si Juggernaut yung malaki na naka-helmet. Dumating daw si Buttercup. Si Buttercup yun sa Powerpuff Girls, yung katuloy nung niya, nung sa setup niya. Igo EJ Power, binigay nyo Powerpuff. EJ Power, binigay nyo Powerpuff Girls, ayun nga, si Buttercup. Pero may bilang daw yung pusi. Witty lines at panay funny rounds. Tas gagawin niya daw tong hunting grounds. Kung pusi ka, kahihiya ng magkabilang parang body counts. Feeling pogi pa masyado. Kung pusi ka, body count. So, ayun. Female genitalia, no? Kung magbibilang ka, body count. Galing. Tang ina na pa ni rounds. Tas gagawin niya daw tong hunting grounds. Kung pusi ka, kahihiya ng magkabilang parang body counts. Kahihiyan nga naman, no, sa body count. So parang gamit na gamit ka kung pusi ka.
Piling pogi pa masyado, tang-ina napaka-lame yan. Naghamali ka tol ng game plan. Kung piling pogi pa masyado, tang-ina napaka-lame yan. Naghamali ka tol ng game plan. Pag hinarap ko yung tunay na Master Pogi, makikita mo si Satan. Puro kantot jowa pa sa battle. Wala namang natitikman. Huli yatang na-finger niyan, pamangkin niya na Kinder 1. Walang nabrochang tinggil yan. Ba't di ka pa magtigil dyan? Ulul panis yung bay ng flip-top sa tirador ng single mom. So yun, all throughout Poison's career, sinasabi niya yun, si single mom daw, sa single mom yung gusto niya. Magandang parang pampa-balance ng round. Sinabi pa siya doon na yung about sa Kinder 1, nagpapaka-EJ siya dito. Ginagawa niya yung style ni EJ na dark. Parang dark shit. O bakit, pogi ka? Hanep, yabang ah. Pagpangit, aalma. Ulul, kaya kong kantot-kantutin jowa mo kahit ayaw niya. Di ba ate, sinasabihan mo ako ng pogi sa chat? Ityoserang hambog. Huwag mo na akong bulahin, di ako magpapatalbog. Tatapakan lang. Bulahin, bola no? Di ako papatalbog. Lahat ng madadaan ng mga ipot, to'y malabong matalisod, matalinot makalikot. Pag gantong handang-handa ko'y imposibleng mapaikot. Walang ibang kalaban kung hindi ang makalimot. So in round 1 ni Poison, paramdam ko nagpapainit pa siya dito eh. Hindi pa full blown attacks yun, parang typical Poison, no. Siguro kinakampanya pa din. Malakas pa rin naman, dahil magandang quotables, madami din. Pero ayun, tingnan mo natin round ni EJ. Megan, oh my God! Kasali ka na namang So ito yung kasi, parang pagbabalik ni EJ. Galing siya ng Denver, Colorado. So yun, pag unang pagsalang niya ulit sa flip top to. After ng battle niya kay Abra. So yun, kunyari siyang parang Inglesero na slang. Ayop ka. Tangina, gahaman. The most active MC, ganyan pag matindi pangangailangan. Kayong mga aktibo nga, tolongges naman at hindi mapakinabangan. Boy, nakakahiya lang, kaya umuwi na ako para naman may pantapat si Arik sa matira mayaman. So yun nga halos sabay kasi yung Matira Mayaman tournament ng pangil sa pangil. Tsaka ito yung isa buhay ng flip top. So para daw may pantapat na si Enigma, no? Umuwi na siya. Unang laban ko sa isa buhay, si Paawa 13. Nasagad sa pagka-stupid. Pagka-release ng laban yan, matik, may clip agad sa Facebook, malungkot na piano yung background music. Ako may pinakamaraming panalo. Paano na lang kung masaya pa ako? Yung mga clip sa YouTube no, yung pinapalungkot yung video gamit yung piano instrumental ni Yeruma, Kiss the Rain. Yung mga ganun yung videos. Gandang silip niya din. Gandang silip ni EJ yun dun sa pagiging parang sad boy ni Poison. Awang-awa na kayo sa pagmumuang to. Pag ito'y nagbigti sa harap ko, baka tadyaan ko pa yung bangko. Ulo, dark talaga ni EJ, no? Salbahe mo, tsaka tadyaan niya pa yung bangko, no? Pag magbibigti. Pustahan, manlilimos ka na naman ng habag, putang ina, matagal ko ng basa to. Kaya kahit umiyak ka pa, Abno, isaksak mo sa utak mo, hindi porket puro drama ka sa battle, mabigat dinadala mo. Dalawang tournament sinalihan mo ngayong taon, awat-awat na din, Gar. Awat-awat na din, Gar.
2 tournament sinalihan mo ngayon taon, awat-awat na din, Gar. Ilang beses ka na rin pumalya sa mga paligsahang lirikal. Sumali ng Isa Buhay at PSP, abay nagmamataas ang animal. Gago, wala ka ng pag-asang mag-champion kahit bumaba ka pa ng pedestal. Wala ka na pa-asang mag-champion kahit bumaba ka pa ng pedestal. So, pedestal yung tournament ng Motos Battle League, no? Yun yung parang Isa Buhay nila dun. So, kahit kumaga dahil mo ng sinalihan, no? Kahit bumaba ka sa Motos, hindi ka na rin mananalo dun. Galing. Tsaka yung pedestal, yung paakyat sa trono. Yung galing. Sawang-sawa na yung mga tao sa'yo. Di ka na dapat kinukuha, tanga. Hindi ka si Mokojin, gago, kasuya ka na. Woo! Galing. Yun, second reference. Si Poison 13 daw yung Mokojin ng flip top. So, hindi lagi kasali. Si Kazuya ka na. Si Kazuya, isang character din sa Tekken, no? Galing. Ang tunay daw na mahusay, hindi takot na maubusan. Wow, love it. Talagang hindi ka matatakot maubusan kung dito ka lang humuhugot ng budget. Kaya sige, ikaw na may pinakamaraming laban. Ikaw na rin maraming panalo, tol. Kaso ang masaklap, lahat ng tropa mo may kotse na, ikaw lang nakamotor. Tapos feeling old god pa. Akala mo kung sino. Old god, tas nakamotor, manahimik ka dyan, Diyos mio. Galing, no? Just mio. Sinasabi niya na old god daw, tas god, nakamotor, god, tsaka mio. Mio yung motor. Diyos mio. Galing. Diyos mi ulul! Sa akin pa balak maipagkarerahan nitong feeling kapita-pitagan. Mukhang mas may tarima pa sa kabilang bracket yung bonjing na si Slakwan. Kaya hindi ko gets kung bakit sa akin ka nakikipagsabayan kung si Patring nga pinakita na ang dali mo lang iwanan. Kung UFC... Patring, yun yung yung... Hindi ko alam kung okay na sila ni Poison pero ex niya yata yun. Or siguro nobya niya na ngayon ulit. Dali mong iwanan. Sito, galawan mo pang Michael Chandler, di mahusay na striker, stretch ka parang Chinese garter. Dapat dito ay kinakancel isang dakila na Dick Rider kahit magbatas-batasan di ka na magbabiral after. Karir mo sa Isa Buhay, brother. Ako na yung final chapter. Paano mo i-break yung law ng power? Di mo ma-outshine tong master. Weak! Kung ito yung lason na lalamunin, di na kailangan pa ng antidote. Sakto, binigyan ako ng Mokojin. Woo! Sarap nitong gamitin pang practice mode. Ikaw yung binigyan... Mokojin, pang practice mode. Di ba si Mokojin yung tao na gawa sa kahoy? Tapos meron din yung parang... hindi ko sure kung... Alam ko si Mokojin yung pag nasa practice mode ka ng Tekken. Pag yung parang tutorial, yung free mode. Alam ko si Mokojin yun nandun. Yung parang binubugbog. And parang pasok din yun dun sa reference na alam niyo yung mga parang ginagawang praktisa ng mga fighters. Yung parang tao na may kamay na kahoy. Di ba gawa sa kahoy yun? So yun, Mokojin. Galing. Guy na level 1, hindi na nakakagulat. Ilang taon din ako nagpakarambo. Sanay na ako mag-training camp sa gubat. Hindi na pwedeng. Taon ako nagpakarambo. Ilang taon ako training sa gubat. So, sakto na nasa gubat sila. Tapos si Rambo, ginanapan ni Sylvester Stallone. Yung movie na si Rambo. Yung sa gubat siya. Yung nahone niya yung skills niya sa loob ng forest, ng jungle, no? Nasanay siyang gumawa ng traps. Galing. Bumitaw ng mabababaw pa na sulat, hindi na rin pipiyok ulit. Binigyan na ako ng kalaban na pang tune up. Eto na ang taon na ako'y kakawala sa chronosphere. Para may palag-palag yung Isa Buhay. Sige, ako na nag-volunteer. Ito'y babala sa tulad mong nagmamataas na bottom tier. Tingin mo sa akin bonus round, tingin ko sa inyong lahat bonus year. Punong-puno ng vindication nyo na parang akong pinakamalakas dito sa buong Isa Buhay, no? Punchline pa rin yan kay Poison. Parang sinabi niya pa na bottom tier lang daw si Poison. Bonus year lang tingin ko sa... Damn.
So, yun yung round 2 ni EJ para sa akin, malinaw yun. Maganda agad yung ano niya, yung entrada niya dito sa round niya. Ganda agad ng, ng pasok niya, ganda agad ng reception ng crowd. Benta yung mga banat niya. Gaganda ng word plays, gaganda ng napili niyang angulo. Daming quotables, Diyos mio. Malinaw yan para sa akin. Round 1 para kay EJ. Pakinggan natin round 2. Nung lumaki bigayan, ihip ng hangin nag-iba. Nagbalikan na sila. Pero nung panahon ng krisis, kami lang yung natira. Nanindigat sumigaw. Sa halip na bumitaw, nung muntik tong lumubog, kayo yung di na lumitaw. Nandyan lang nung... Ganda ng punto ni Poison, no? Yun nga, sinabihan siya most active MC. Sobrang, alam ko siya na yung pinakamaraming battles, no? Sa flip top. So yun, kahit nung pandemic, active siya. Sabi nung muntik na daw lumubog yung flip top. Nung time ng pandemic, sila yung nandyan. Tapos ngayong maganda na ulit yung bigayan, lalaro na kayo ulit dito. Kaya nung palubog, doon kayo nagsilit. Pero nung time na yun, parang sila lang yung nandyan. Tapos ngayon kayo nagsisilitaw. Ganda na pinapamukha niya dito. Meron na. Nandyan lang nung meron pa. At nawala nung nawalan. At sa inyo ni Tipsy D, si Arik, di nakawalan. Ang kakapal din ng muka. Ako lang ang kumatawan na naging loyal sa amo para masabi na solid yung bataan. Buti may JD at may Deo na natutuwa't ng gigil. Kahit na puro issue na't di na natutuwa ang leader. Nung si EJ at si Tipsy ay naudlot at natigil, napalitan tuloy ng adik at naguhubad na teacher. So yun, nire-reference ni Poison yung mga taga-Bataan, no? Na nawala daw si EJ tsaka si Tipsy nung time na hirap yung flip top, no? Ang pamalit si JD tsaka si Sardeo, parehong taga-Bataan din. Maribeles si JD, tapos hindi ko sure kung Maribeles din si Sardeo o Limay yata si ano. So, ayun, napalitan daw ng addict tsaka ng nag-uubad na teacher. So, ayun, alam niyo na may mga batas ni Sardeo, no? Puro gaya lang si Moco Jean. Sabi ng mga feeling rapper na angat. Ulul iba yung manggagaya sa na-master ang lahat. Kahit sabihang replika, hindi ako tumigil par. At mas nauna pang nasira yung mga orihinal. Ang comfort zone ay sementeryo ng ebolusyon. Tangina GL, ano yun? Bilang Moco Jean, masasabi mo ba na responsable ako doon? Oo, darating yung araw na lahat magagaya ng Poison, pero walang Poisong magagaya. Sa dahilang dedikasyon ko sa battle rap, hindi nyo makakaya. Mababaw. Ang ganda ng punto, no? So, yun nga, yung pagiging active ni Poison, no? Yung talagang tuloy-tuloy siya lumaban, talagang parang hindi siya napapagod sa battle rap. Yung dedikasyon ko, hindi nyo makakaya. Kaya hindi daw magagaya yung Poison. Yung banat na yun, galing kay Sixth Threat. Ganda ng pinapamukha niya dito na ano na. Ito yung mga pula nyo sa akin. Teka, papaliwanag ko lang kung bakit. Oo, matalinhaga, mga berso na katha, pati patot panabla, maubos man yung panaya. Dahil ako si Poison na kailan may di nagpabaya. Kung kasing sipag ko kayo, makakaisip ka kaya. Kung ang sipag ko kayo na makakaisip ka kaya, parang yung mauubusan, no? Kasi kung ikaw battle ka ng battle, parang ang hirap na mag-isip ng maisusulat nun eh. Parang sa paggawa lang din ng kanta yun. Pag marami ka ng kanta, parang kailangan kasi may hindi ka mauulit na lyrics. So parang ganun yung sinasabi ni Poison dito, na yung dedication niya, yung gutom niya sa battle rap, which is, kumbaga parang kitang-kita naman, no, sa kanya. Pinapamukha niya na dito sa round 2 yun. Dudungi sa ipag ko kayo, makakaisip ka kaya.
Kung dudungisan mo yung record ko, malabo yan, leche ka. Standing ko, 23-7. Sige, humabol kung pwede pa. Sige, ako na yung replika. Squatter, jologs, etc. Pero pagka straight sa week na to, alam yung 24-7 na. Woo! Galing, no? 23-7 down standing niya. Tapos, pagka straight ko sa week na to. So, pagka bato ko ng straight na suntok dito sa week na to, sa mahina na to, 24-7 na. And, yung diretsuhin ko tong isang buong linggo. So, 24-7. 24 hours in 7 days. Galing. Di na sardinas ulam ko. Umaasenso na talaga. Maayos na buhay kasama ang pamilya, may negosyo at iba pa. Ang importante, hindi na ako depressed at yon ang mahalaga. Tingnan natin kung kaya niyong talunin yung Poison na masaya. Ganda. So, yun nga may ni-reference nga si EJ nung round 1 na sinabi yung sinabi ni Poison na ako na may pinakaraming battle, paano na lang kung masaya pa ako, 'di ba? Tapos ngayon sinabi niya na masaya na siya. So bali yung mga laban ko na yun, yung 23 wins ko before, malungkot pa ako nun. Paano pa ngayon na masaya na ako, 'di ba? Lakas na round ni Poison, mas malakas ng round 2 niya kaysa sa round 1 niya. Feeling ko uminit na siya dito. Maganda na rin yung way niyang mag-deliver dito. Feeling ko medyo konti lang yung punchlines. More of parang pagtatanggol sa sarili niya yun, pero effective siya. Sobrang effective niya in a way na parang naging punchlines na rin yung mga punchlines na rin kay EJ, yung mga sinabi niya na parang kung ako ganto, kayo hindi ganyan. Parang ganun. So, malakas yung round 2 ni Poison. Mas preferred ko to kaysa dun sa 1. Tignan natin round ni EJ. Ayun na nga po! Nag-beast mode na si Gago. Pinakita niya na kung paano magigante parang Sasuke nagsusano. Ulul, sinasabi ko sa'yo, isa pang anime reference mo na palyado, manghihiram ka ng mukha kay Killua, yung minerder na aso. Ang dark, no? Yun, sa Poison ka kasi kilala siya bilang, oh shit, kilala siya bilang nag-animal reference. Ay, animal. anime reference. Nag-anime reference si Poison lagi. Sinabi ni EJ dito, isang anime reference mo pa, manghihiram ka ng mukha kay Killua. Si Killua saan ba siya? Hunter x Hunter ba si Killua? So yun, basta parang isang anime din. Akala mo yun yung tinutukoy, just bigla niya sinabi yung pinatay doon na aso. Si Killua yung aso na napabalita, yung nag-viral na yung natagpuan na lang nung may-ari. Yung nakalabas sa gate. Ayun, tapos pinatay nung isang lalaki na nilagay sa sako. Sa ulo si EJ. That's dark. It's dark. Naalala mo to? Pati reaction ni Poison no? Kahit ako yung manunod ako siya nakagaso. Flip top! Want more? Dead bad! That's cold. That's cold? Yeah, that's cold. That's cold, katarantaduhan. Wow! Sosyal! Kakaiba! Umi-English ka ng tangina ka. Dati squatter ka lang, ngayon squammy ka na. At balita ako, negosyante na siya. Meron na siyang Poison Water Refilling Station. Subukan yung tangkilikin sa Manila. Pag bumili ka ng 1 galon, may kasama ng libre na amoeba. Yung tubig daw, lasang kalawang. Yung tagas ng gripo, 1 patakan. Putang ina, mas malakas pa yung tagas ng pururot mo kinabukasan. Tapos reklamo ka ng reklamo, hindi kayo mayaman. Putang ina, tuwing pagkatapos nitong lumaban, makikita mo sa Facebook, araw-araw, nasa samgyupsalan.
ikaw yung tipo ng tao na halos ubos biyaya, bukas to nga kung maagastos. Yang negosyo mong tubigan, bibigyan ko ng 3 buwan bago matapos dahil para lang yung pamilya mo at karir sa battle rap, hindi mo yan mapapatakbo ng maayos. Speaking of career, ba't ganun? Ngayon, tuta ka na lang ng 3rd generation supremacy. Samantalang dati, leader ka ng 13S family. Kaya anong jack of all trades, master of none? Baka tiga jack of all trades ni Master Shernan. Para sa kasikatan, si Batikas at Gerald M. Iniwan. Dating namumuno, ngayon extra na lang sa 3G at Team Pinsan. Kaya sige, ipagsigawan mo na inalipin ako ng dayuhan kaysa naman sa'yo inalipin ng tinuturing mong mga kaibigan. Pero hindi. Ipapakita ko kung gaano ka-toxic to, grabe. Matanong ko pare, anong feeling na sumali sa grupo na tinotalkshit mo dati? Ahon 6, day 3, naalala mo? Sabi mo, tong inong M-site yun ng sama makatitig. Hindi ako sasali ng 3GS, mga wala silang breathing. Ayan na naman yung mga angle sa syempre hindi natin alam kung totoo yan. Ayun nga battle rap, no? Pero gandang silip, no? Gandang silip kasi mula to dun sa build up tsaka sa setup niya na nagpaalipin ka sa mga kaibigan, naging tuta ka ng 3GS. Dati, pag may open mic sa World War 3GS, pinupulutan niya. Tas malaman-laman ko ngayon kay Shernan at M-Site, nagpapakatuta ka. Yang pagsali mo sa 3GS at pagpatol sa single mom, maihahalin tulad nga. Dahil dumidikit ka lang naman sa mga tao na alam mong may bunga na. Kaya sibakin nyo na... Yang pagsali mo sa 3GS at pagpatol sa single mom, maihahalin tulad nga. Dahil dumidikit ka lang naman sa mga tao na alam mong may bunga na. Grabe yung pag-dark ni AJ. So yun, pinagkumpara niya sa single mom tsaka sa 3GS. Dumidikit ka lang daw sa mga tao na may bunga na. So yun, si Poison pagsali sa 3GS, no? Sila M-Zite, Shernan. So may mga pangalan na sa liga yun. And then yung sa single mom, may bunga na, may anak na. Damn, ang dark talaga ni AJ. Kaya sibakin nyo na to, mga brother. Di na nga loyal na rapper, di pa loyal na partner. Alam nyo kung sinong loyal? Yung aso kong si Summer. Biro lang. Bata ka pa lang, palagi ka nang iwan. Yung airpods mo nag-bounce sa hindi malamang dahilan. Nilisan din ng katipan, pero tadhanay hindi siya pinagsasawa ang pagtripan. Pagkat kupal pa din yan, pues ako yung pinadala ng karma para maranasan mo naman daw kung paano balikan. Yung mga bagong sale, estilo mo ang hindi nila napili na manahin. Di dahil mahirap kang gayahin, kundi dahil nakakadiri kang gayahin. At babae din ang iyong nag-iisang anak, hindi ba? So di niya rin madadala apelido mo na binibida. Malinaw mo na ba na nakikita na nilalang ka na mahina pagkat mapabattle rap o totoong buhay wala kang iiwan ng legasiya. Kaya hindi... Harsh truths, no? Yung mga direct personals na lang. Talaga magets kung ba't tinapat ako sa biktima ng child neglect na naging perpekto na sana yung mukha kaso tinubuan ng side effect. Ngayong ako'y nag-resurrect, huwag kang makulit, simulan mo na sa akin talapakan humalik. Yung pag-champion mo sa blackout, paano sa akin hihigit kung yung ngalan naman ng ligang to sa ibang bansa ko na binitbit. So ayun, lumalaban nga si EJ sa US. Ano ka, may isa siyang may battle siya dun itong nakaraan lang. So ayun, talagang sinabi niya na ano ng flip top dinala niya sa US, no. Check niyo yun, yung battle niya na yun sa US. Kapag blackout lang nag-aapoy itong rapper na tulig, pero ngayong gabi, wa-effect na yung lingas mo, boy. May power na ulit. Lakas ng enter. So ayan, pinatay niya ilaw, no. Kung hindi niyo alam, nanalo si
Poison 13 sa Blackout Rap Battle. Blackout Rap Battle League yata yun, o Blackout Battle League. Kalaban niya sa finals doon si Pistolero. Siya yung nag-champion doon, si Poison. Ginawa niya, pinatay niya yung ilaw dito. Tapos sinabi niya, sa Blackout lang daw may tira si Poison, no? So sa pag madilim, Blackout. Tapos wala nang kwenta yan, ningas mo, boy, may power na ulit. Pagtapos niya buksan yung ilaw, so power, kuryente, tapos andyan na siya ulit. Kaya parang, andyan na si EJ ulit, lumalaban na siya ulit. So wala nang kwenta yung ningas mo. Lakas ng round 2 ni EJ. Para sa akin, malinaw pa rin na kanya yung round na yun. Kahit malakas din yung... At maganda rin yung bitaw ng round 2 ni Poison. Ang lakas pa din talaga ni EJ doon. Sobrang grabe yung dark humor niya doon. Sobrang dark na talagang parang... Ayun na naman yung parang tinaga ka hindi kasi nuntok. Parang tinataga. So yun, round 2 EJ pa din. 2-0 EJ. Okay natin round 3. May gift ako sa'yo. May gift ka sa akin, no? Yung mga YouTube Premium, boss. Pagod na ako sa battle rap. Totoo. At nauumay na yung tao. Gusto ko ding magpahinga, ngunit di ko alam kung paano. US Army pa kalaban. Pangbakbakan daw yung gago. Pero kung ako yung may fatigue, sino ang tunay na sundalo? Parang drama lang sa movie ang kanyang magiging attitude. Makikitang palabas na iiyak tong taga-Hollywood. 7 taon siyang nawala. Pero parang brand lang ng pagkain na inyong nakasanayan. Dahil kinakagat na lang ng dahil lamang sa pangalan. Huwag nyo kasing palakpakan. Yung mga wak niyang banatan. Kung 3GS ka sa tingin mo magkikiryang mga yan, naging outdated sa battle dahil wala taon-taon. Na-stuck na lang sa mga 90s joke, kaya ayun, baon. Hindi yung flip top ang naiwan mo sa pagganon-ganon, kundi ikaw ang siyang naiwan doon sa panahon na yon. Alipin ang nakaraan. Tas pagbalik, isiset mo, di ko deserve ang taga-fast, taga-future, i-present nyo. Kaya tigil-tigilan mo yung kakapower mo dyan, leche. Kalaban mo yung squatting sa tahanang walang kuryente, walang ilaw at liwanag. Inangat ko ang bandila, nagawang magpaapoy na gamit lamang ang kandila. Yeah, I'm proud to tell you out loud, and I proved that on my last bout. Kaya walang silbi ang power dito sa champion ng Blackout. Ngayong Ganda sana ng setup nun, kaso parang napatay na nung yung ender ni EJ no round 2. Sayang, ang lakas sana nun kung kunyari round 2 niya nabanggit to. Kaso yun nga, marerebat siya. Nauna eh. Sayang. Gregor kalaban, walang elsang tatamaan. Mas magagamit ng maayos itong power sa saksakan. Kahit magbalik, ano pang irerebat niya? Kung yung power sa current ay irrelevant na. Yung power sa current ay irrelevant na. Ay nga, nandun pa din sa laro niya na parang naiwan daw si EJ dun sa panahon na yun dati. So parang luma na yung dala niya. So wala nang palag daw wala nang kwenta yung power no sa current time, present. Brother, tsakwasak sir, nilaglag agad tong bet nyo. Kaya after nitong battle, balik tayo dun sa sentro. Kung may rapper na sa quarter siyang mag-a-advance ay eto, at tong power parang jumper, di nadadaan sa metro. Parang bitin yung round ni Poison. Parang bitin yung round 3 niya. Hindi ko alam kung biglang nag-skip siya sa ender niya doon. Pero parang sobrang kulang. Wala masyadong punchlines. Parang bitin talaga. Almost wala pang 2 minutes yun. Yung round niya. Pakinggan mo natin round 3 ni EJ.
Unsa sugdan pag hunahuna, gisag ulo, nakuwandula. Kung nakalikay ka sa ikaunong, paktay ka sa tinuuray. Muhulga, busa, hurot na akong kakulba. Dili muhunong sa akong pag-uswag. Kung akong itaas, sundan ni si Katuna, hurot. Tanan mga apil diri sa turna. Kaya kaayo, takapatalsikod sa usa ka pintik. Ayaw ko, tistingi, pisot, pakadaghan ka og tiktik. Kinigarbo, sugi, pilo. Ano ma ang asay tupi, dinto. Kakamauhin, yusin, tido. Literal na may katok, yang isip mo. Kada bugbog ko sa bumbunan, daang beses ko na uulitin to. Saktong ngalan niya ay lason, siya na rin yung uuwing hilo. Ano pang gagawin nito? Chapo. Nag-ano siya doon, no? Parang nag-ano siya, nag-flow. Medyo hindi ko lang gets yung reference. Parang ano yun, nagbisaya pa siya doon. Pera na tong lason, nag-flow na lang ko og Bisaya, and that's what you call territorial expansion. Ayan. Kaya pala siya nag-ganon, no? Nag-flow siya sa Bisaya, territorial expansion. Kung yun nga yung sinasabi kong battle niya sa US, meron din siyang sinabi doon na parang about sa flip top, tapos sinabi niya tungkol sa Pilipinas yata yun. Tapos sinabi niyang this is territorial expansion. So inulit niya pala dito yan. Ang galing agad nung ano niya, intro niya. Real talk! Sikat ka na pero di ka pa rin sinasali sa Family Feud! Kasi wala kang family, dude! Ay, lala ni EJ talaga sa mga ganong banatan, no? Salbahe talaga. Family Feud. Wala kang family, dude. Parang dito pa lang, intro pa lang, wala pang kalahati na raw ni EJ. Ala na ano na yung round 3 ni Poison, no? Tignan pa natin kung may malalakas pa siya dito. Tignan natin, nail in the coffin yata to. Yung tatay mo, bibili lang daw ng gatas kaso hindi na bumalik. Kaya paano mo nalamang architect siya, hindi naman kayo nag-meet? Gets ko na. Yung tatay niya, isang magaling na arkitekto. Yung nanay niya naman, author, ang galing gumawa ng kwento. Marahas na mga linya ngayon ng tangan-tangan ko. Walang ipapakitang awa, total mahilig mandamay to. Balikbayan ng yung kalaban, di mo ba natatanto? Kaya humanda kapag biglang may kumatok sa bahay nyo. Knock, knock! Who's there? Sapa. Knock, knock! Who's there? Oy, gago, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Buksan mo na yung pinto, baka yung tatay mo na yan. Shit. Seryoso. Sanda pa niya yung depresyon na lagi niyang pinanlalaban. Pag akyat sa entablado, gusto agad kinaaawaan. Hindi mo maikakaila na ikaw may pangunahing kasalanan kung bakit yung depresyon ngayon sa battle rap tinatawanan. Kasi kahit kupal yan, sa ganyan siyang estilo na sanay, konting banat nga lang naman ng buhay niyang umiikot sa sad life, makakakuha agad ng simpatsya at kung sino-sinong karamay, ganyan si Moco Jean pag on fire, ang lupit niya mang gaslight. Galing, no? Yung punto niya dito sa pagiging sad boy ni Poison, no? Ganyan talaga si Moco Jean pag on fire. Tsaka tama din yung mga punto niya doon na about sa syempre, may sympathy agad yung tao sa'yo, no? Pag parang papaawa ka, paawa bars, no? May sympathy agad, so parang sa'yo may reaction. Parang ginagawa mo siyang parang fallback, no? Para kumaga tangkilikin yung sinasabi mo. Hindi ko alam kung talagang ganun si Poison, pero may mga battles kasi siya na may ganun yung bars niya, no? Hindi naman siya sa nagpapaawa, may punto naman siyang sinasabi, pero ganda nung silip dito ni EJ na yun. Tapos ganyan si Moco Jean pag on fire, gaslight, no? Si Moco Jean yung gawa nga sa kahoy, tapos umaapoy, syempre. Namang gaslight. Yun, isa pang ng depression, gaslighting. Parang nagagawa ng taong depressed. Galing. Lason ka pa naman, pero sa field na to, panira ka. Battle rap to, bobo, magpakita ka ng lakas, di yung pinagsisigawan mong mahina ka. Gusto mo bang makarinig ng katotohanang masakit? Walang may pake kung yung tadhana, marami sa iyong pinagkait. Hindi ka bagay maging Moco Jean. Simulan mo nang magpalit. Mas bagay sa iyo maging machete, binubuhay ka na lang ng pait.
Ikaw na mismo ang nagsabing hirap kang maghanda sa akin. Machete binubuhay na lang ng paet, no? Yung paet yung parang chisel, yung pang carve ng kahoy. So hindi nyo alam si Machete yung tao na ginawa sa kahoy. Parang si Mokujin kasi parang troso lang siya. Si Machete yung hugis tao talaga, mukha siyang statue pero gawa siya sa kahoy. Tapos ginamitan nga siya nung paet, nung chisel na pang carve. Paet yun. Carve tsaka yung paet bitterness. Labang, ikaw na mismo ang nagsabing hirap kang maghanda sa akin. Binuhos mo lahat sa labang to, boy, hindi mo man maamin. Ngayon ikaw ay lalapastanganin, sa leeg yan tatarakin. Pagsirit ng dugo, sa lapag patatagasin. Kaya sa susunod niyang laban, lagay niya'y alanganin. Ngayong sinaid ko na tong lason, wala nang lalabas sa pangil. Galing. Ngayong sinaid ko na tong poison, ngayong inubos ko na yung lason, no? Wala nang lalabas sa pangil. Pangil sa pangil, ayun, kasi sumali rin si Poison sa Matira Mayaman tournament, no? Tapos wala na ring lalabas sa pangil pag 'di ba pag sa isang venomous na na reptile or kahit anumang na may venom, 'di ba? Nasa pangil, kadalasan nasa pangil yung so wala nang lalabas sa pangil na lason dahil inubos niya na. Galing. Ang makakuha ng respeto, yan ang di mo alam kung paano. Ang makakuha ng respeto, yan ang di mo alam kung paano. Di porket marami ka ng laban, ganap ka ng sundalo. Kaya baba sa entablado, huwag ka nang umasa pa na manalo. Kung gusto mo akong bawian next round, i-ghost right mo ulit sa Romano. Ang epekto... I-ghost right mo ulit sa Romano, no? Kung hindi nyo napanood yung Poison 13 versus Romano, binanat ni Poison doon na sinulatan niya pala si Romano nung finals, nung isa buhay finals dati, laban ni Romano kay Batas. Ngayon si EJ, kung matatalo niya si Poison dito, si Romano yung kasunod niya sa bracket, ay kalaban sa bracket. So yun, kung gusto mo kong bawian, i-ghost right mo daw ulit, sulatan mo daw ulit si Romano. Galing. Round, i-ghost right mo ulit si Romano. Ang epekto ng lason ay humihina in time. Ikaw ang buhay na patunay na in 13, hindi laging prime. Kasi 4 na beses na yan sumablay, di na yan pwede sa karangalan. Ikaw lang yung kilala kong kahoy na pinepeste ng kalawang. Kaya hakbang, patungo sa pinakamababang baitang na hagdanan at panoorin mo kung magkampyon sa unang beses na pagsalang. Damn. So, ayun. Obvious naman siguro. Yung round 3 kay EJ pa rin yun. Kahit siguro kalahati lang ng round niya, no? Natumbasan niya na yung maikling round ni Poison, no? Or kahit itong dulong part na lang ng round niya, yung inispit niya siguro. Lalamang at lalamang pa rin siya. Lakas ni EJ dito. Parang sinet niya agad yung tone. Na parang ibang EJ to yung bumalik ngayon. Ngayong isa buhay yung... Sinabi niya pa dito sa unang beses na pagsalang, panoorin mo ako magkampiyon sa unang beses na pagsalang. So, pinamukha niya agad na malakas tong kakalabanin yung ibang-iba ako ngayon. All 3 rounds EJ, hindi rin nakatulong yung parang ang ikli ng round ni Poison sa round 3. Yun na lang sana parang mababawi niya. Yun sana round yung makukuha niya kaso ganito pa kalakas yung round ni EJ, no? So, all 3 rounds EJ power. Tignan natin yung boto. Maglangas! Isa buhay 2024! AG Power versus Poison 13, advancing sa tournament 7-0 para kay AG Power! So ayun, klaro naman. All 3 rounds, talagang EJ yun. Talagang inano niya talaga dito. Kumbaga yung expectation ng tao, sinet niya na agad na parang magiging ganito ako buong tournament, no? Yung lakas ni EJ na yun. Kung yung rapper makakalaban niya sa susunod na yung kasunod na bracket, matatakot ka sa ganitong EJ, no? So ayun, yun yung ating episode 5 ng Morph Analysis, no? Stay tuned pa sa mga susunod na uploads. Kung nagugustuhan niyo yung content natin, subscribe kayo dyan, tsaka bigyan nyo ako ng like sa mga videos na ina-upload ko. So, ayun, no? Antayin tayo sa episode 6 at sa mga susunod pa. We out.